Nako, it's that time of the year again. Potlucks, parties, Christmas parties dito at dyan. 'Di ba? Hindi ka na mapapakali. And ang number one question, saan ba masarap umorder ng pagkain? O di kaya, magtanggap kaya ako ng pa-order? So today's episode, let's do easy food trays. Pero ito po ha, hindi lang po easy. Siyempre, aside from easy, kailangan masarap. And presentable. So sisimulan ko dito, this is my easy hamonado. Ganito lang ka-easy. Ito pala muna, meron ako ditong pineapple rings. Ipipila ko po yan. Ay, ayan. Ang init na ng aking... Ayan, pila mo lang dyan. Kasi mamaya, ayan, magkakaramelize po yan. Pwedeng yan na din ang pang-garnish natin. 2 lata lang. And then I have here pork loin. So this is 2 to 3 kilos, no? Pinagawa ko ng 3 kilos para may pasobra. So yung 2 kilo, makakapagpakain na po yun ng 10 to 12 packs. Siyempre, kailangan may kanin naman yon. Hindi lang naman isang ulam ang ino-order normally, di ba? Pagka nagpapa-food tray, pagka umu-order sa'yo ng food tray. So this is just pork steak. And then, let me season this with some fish sauce. Just season your pork steak with fish sauce or you can also use salt. And then, ipila mo lang dyan. Ganyan lang po kadali itong hamonado na to. Okay, so that's the first layer. May asin din po ako dito. Season it with some salt, brown sugar, bango. Yung pinya pagka nagkakaramelize. And then the second layer. Pagka may hamonado na kasi, it's either fiestahan yan o kaya Christmas party. Diba? So, the rest of the salt, the rest of my brown sugar. If you want this sweeter, add more brown sugar. And then, this is pineapple juice. May natural sweetness din naman po yan from the pineapple juice. 1 piece of broth cube. You can use pork, chicken, or beef. Kung ayaw mo naman maglagay ng broth cube, walang problema. And then, 1 tall can of evaporated milk. Pampalinamnam din yung evaporated milk na yan. Okay? O, di ba walang gisa-gisa? Teka nga, yung kamay ko, puro asukal. Meron din po tayong butter. This is salted butter. Ilagay mo lang po dyan. Around 2 to 3 tablespoons of salted butter. So what you're going to do here is, you're going to simmer this. Pagka kumulo po yan, you will reduce the heat to medium, and then tatakpan natin, and then we simmer this for around 20 to 30 minutes until the pork becomes tender. Pagkatapos nun, tanggalin mo yung takip and continue simmering it until the sauce thickens. So, yun ang hihintayin po natin. Ayan, kumukulo na po siya. So, pwede ko na siyang, yung gilid pa lang ang kumukulo, pero tatakpan ko na din po siya. Okay? And then, iwan natin yan dyan for around 20 to 30 minutes. Ililipat ko dito and then let's do the next recipe. Ilagay mo na din yung syrup galing dito sa, Siyempre, hindi nawawala ang fish fillet. And alam nyo po, noon, mag-a-agree ang marami ha, mag-a-agree. Di ba ngayon ang uso na fish fillet with tartar sauce? Favorite ko yan, kahit walang kamatayan. And fish fillet with sweet and sour sauce. Pag nagpa-cater ka, di ba, yan ang normally. Pero alam nyo dati,
Natatandaan ko nga, debut ni Rosette, pag may Valentine's party dito, buhay pa si tatay nun, fish fillet with lemon butter. And ang ginagamit pa pong isda noon, si Cream Dory, medyo wala pa siya sa spotlight dati. Aba, lapu-lapu, tanige, o di kaya tuna, ha? Blue marlin, socialistic po dati. So ngayon, I want to recreate that, but a quick and easy version. And I'm going to use bangus. So ayun yung bangus, binili po yan kanina ni Ange. Binili niya po sa grocery store yan. Boneless na, di ba? Ganyan na yan, boneless. Hinati ko na lang sa 4 kasi sabi ko, maganda bangus. Kasi, bakit? Bangus is firm. So, even if food tray mo yan and mamaya pa kakainin, hindi siya yung basta-basta nadudurog. So, para lang medyo lasang talagang sosyal, kahit madali lang and affordable for today's episode, gumamit tayo ng lemon, salt, and pepper. Ano yan? Yung balat ng lemon mo, ayan, inaano ko siya, ginigrate ko, and then, you just get some salt, and black pepper. Tapos, yan ang gagamitin nating pang-season ng ating bangus. Okay. So, ito na ang ating lemon, salt, and pepper LSP. LSP, bangus with LSP. And then, i-season mo lang yan. Okay. And then, tong natira kong lemon, salt, and pepper, LSP, lagay mo dyan. This is just all-purpose flour. It's as simple as this. And then, ipiprito natin. Uy, mainit na ang mantika. Kailangan gumawa ka muna ng 8 piraso. Kasi pagka pa isa-isa and mainit ang mantika mo, matutusta yung una. And we deep fry. Ayan, so ipagpapatuloy ko po ang pagpiprito nito, mga 2 batch pa po ito. And makikita mo to ha, medyo kumukulo na ang ating hamonado. Ay, ang sarap. Ang bango, my God. 20 minutes na po itong kumukulo. Yung lasa, baka sabihin nyo parang matabang. Magre-reduce pa po yan. So what I'll do, iiwan ko ng ganito yung takip. Or actually, aalisin ko na yung takip. So just let this reduce until lumapot yung sabaw and tuloy-tuloy yung paglambot nung karne. This is for the lemon butter sauce. So what I did, kumuha ko ng lemon zest from 2 lemons. And then, yung remaining, i-juice ko. I'll just get the juice. So, mga juice of 4 lemons ang kailangan natin. Okay, let's prepare our lemon butter sauce. I have here oyster sauce. And juice of 4 lemons and then yung zest ng 2 lemons. Low flame. And then I'm going to chop some spring onions. Can use parsley. Kaya po nilagyan ko ng
oyster sauce and spring onions para may oriental flavor. Kasi tayo, mahilig tayo sa ganun dahil ang main starch talaga natin kanin. So sa mga handaan, may kanin. So para bagay sa kanin. Lagay mo dyan. A little bit of black pepper. And then let's bring this to a simmer. Okay, nag-simmer na. Turn off the flame and then ilagay mo yung butter. Bakit yung butter ay malamig and ba't pinatay ko na yung apoy? So you get the nice creamy flavor of the butter. Ma-maintain mo yon and the sauce remains thick. Ayan, the residual heat na nasa pan, yan po ang lulusaw sa butter mo. Okay, this looks good. Ayan, yung butter ay nalulusaw na. Oh my God. Ang sarap. Yung preparation na kasi yan, it's like you're preparing beurre blanc. Yung parang butter and wine sauce. You reduce the wine with your spices, your herbs, and then you put the butter, cold butter, off flame. Magiging ganito siya. Kasi, tignan mo yung lapot niya, it coats the protein. It coats the bangus. Diba? Akalain mo bang lemon butter lang yan, pero ganyang kasosyal na coat niya. Diba? Hindi yung umaagos. Ang sarap. Dito ko siya ilalagay. Tapos ipipila na lang po namin ng maganda ito dito. Aba, ang pagkakaalam ko, food tray business to. So, Ange, tumulong ka. So, ipipila po ng maganda ni Ange yan dito sa paligid. Siguro yung parang naka-slant na lang na ganon para kita yung belly. 'Di ba? Kapaikot. Ayan. Ako naman po, itutuloy ko tong hamonado, nagre-reduce na. And then gawin natin yung last, the pasta dish. So, for the pasta, para maiba naman, this is kimchi carbonara or parang creamy kimchi pasta. Parang ganon, pero masarap to. So, first, let's boil the pasta. I have here boiling water and lots of salt. I have here 1 kilo of penne. Okay, and nangangalahati na ang ating hamonado. Malapit-lapit na po yan. And then here, nagpapainit ako ng wok. Let's put some butter. And this is leftover ham. Yung Christmas ham, chinap lang po namin into small pieces, into small cubes. Okay, lots of ham. Okay, gigisa mo lang yan. And then I have here kimchi na ginupit-gupit ko po para magkasing size po sila nung ham. I'll put like a cup, or kung mahilig ka sa kimchi, a little bit more. I'll add more butter. And igisa-gisa mo lang to. And then, kumuha lang tayo ng konti, pang-garnish lang natin mamaya sa ibabaw. Ngayon, hindi naman po, ang kimchi naman po kasi hindi sobrang anghang. So, if you want this really spicy, pwede mong lagyan pa yan ng gochujang. Kung gusto mo lang mas spicy, so lalagyan ko lang ng mga 1 to 2 tablespoons of gochujang. Ako kasi gusto ko mas maanghang. And then let's put cream. This is 1 liter of heavy cream. Huwag mo palang ilalagay sa hugasan kasi bubuhusan natin yan ng pasta water maya-maya. Medyo matabang yung sauce, so let's put a little bit of salt. And ilalahat ko na tong kimchi. Magtatabi ako ng pang-garnish. Ilalahat ko na siya.
Ang kimchi po ha, nagbibigay lasa sa mga lutuin. Kaya, don't over-season it. Diretso na natin dyan. And then, papakuluan ko po yan dyan ng mga 2 to 3 minutes para lang kumapit talaga yung sauce dito sa pinaka-noodles natin. I'm using penne kasi this one is perfect for food trays. Kasi kahit medyo malabog, let's face it, talaga pong pag nababad na sa sauce, hindi na siya magiging al dente. Yun po ang katotohanan pagka food trays. Pero if you use mga penne, fusilli, pag naglasanya ka, yung bang it's acceptable na medyo lumalambot siya, hindi na siya al dente. I have here around 2 cups. This is mozzarella and cheddar. Frozen po kasi galing sa freezer. So, ayan, itotos natin. Ay, my God! Ang sarap po! So once the consistency of the sauce is like this, ayan o, parang gravy na, yan na po yun. So tikman mo na, huling tikim, bago mo ilagay sa food tray. Ang sarap! Oh my God! Pinatay ko na po yung apoy. Dito naman, nakukulangan pa ako sa keso. So kumuha pa si Ange ng cheese. And I'll put more pasta water. Pasta water po ito na nilagay ko dun sa lagayan ng cream. So, syempre po, bago mo po ihain yan sa bumili, kailangan tikman mo. Napaka-importante po nun. That's the most important in the food business. Tikim ka dapat ng tikim ng mga ginagawa mo. So, tikman ko na tong kimchi carbonara or creamy kimchi pasta. Ang sarap. Oh my goodness. So good. Alam mo po, yung tamis niya, kasi tayo, di ba, Pinoy, ang panlasa natin, gusto natin may konting tamis sa mga ulam. But this one, the sweetness is coming from the ham. It's so good. Super good. Buhos na natin dyan. Isang kilong pasta lang po yan. Ha? Tumikim pa ako. Let's put more cheese. Kaya lang tayo naglalagay ng cheese sa ibabaw to let them know that there is cheese inside. Kasi baka mamaya may allergic sa cheese. And then itong ating kimchi ham. I'm going to put it here sa gitna. Just make sure that the ham is visible so that they know that there's ham. And then lastly, spring onions. Oh my gosh, tignan mo, ang bigat-bigat nito. Pork hamonado. Ito naman po, 3 kilo. Pero feeling ko, hindi ko po maiilagay lahat ito dito sa tray.
Bago ko po ibuhos ang sauce, tikman na muna natin ang pinaghirapan nating hamonado. Uy, ang lambot. Nakita mo, oh. Ginanon ko lang po ng kutsara, oh. Mm. Sarap. Uy, baka po mamaya may umorder sa akin, ha? Hindi po ako nagpapa-order. Ang sarap. Alam mo, ako o-order sa inyo. Kasi wala po kaming oras magluto. Napakasarap. Ayan, ang ating food trays na bongga-bongga, easy but bongga. Honestly, madali lang po talaga. Kasi as you can see, hindi po ako masyadong nangarag compared to our other 3 ways videos. So I wish you all a happy holidays. Kung pang-business man, kung pang-personal man, I wish you all happiness and more blessings. And sana po, magamit po ninyo itong mga recipes na ito at mapasaya ninyo ang inyong mga sarili and most importantly, ang marami pang tao. I'll see you all soon.